Sawala ng ating CCN FBI Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Aksyon Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Aksyon Ngayon, umuugnay sa mga sanugang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Aksyon Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Aksyon Ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. At narito naman po ang ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News Channel TV. Mapakinggan tuwing araw ng Merkulis sa ganap ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At ang inyong lingkod, Mads Pangulima, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At ang ating katandim, ang ating bulwagang pambalitaan, ang walang iba kundi si Jerry Kamsali. Bigyan natin ng daan upang magpapakilala sa ating himpilan. Partner. Ako naman po, ang inyong lingkod, Jerry Kamsali. Samahan niyo kami sa loob ng isang oras pagbabalita sa programang Reporters Action Ngayon sa CCN News Filipino News. Okay, yan po ang ating partner na si Jerry Kamsali. At maya-maya, papasukin po natin siya sa kanyang bulwagang pambalitaan. At siyempre ho, ito po ay September 17, 2025. Mga gilyo natin taga-subaybay at nanonood Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang hibayo, sa ibang bansa. At yan ho mga kapatid ang ating programa. Okay, at alam nyo po mga kapatid, mga kaibigan, yung programang ang pagbabalik tanaw ng saling lahi ay hindi nakasalang sa programa niya sapagkat yung kanyang si Inang Ala Himisula, yung kanyang may bahay ay pumanaw na ho, kaya't naroon ho yung pagbabalik tanaw ng ating salinlahi, si Arman Arcillas. Yan ho, alam po natin at yung kanyang taga-subaybay ay nakikinig ho yan. Ang kanyang programa ituwing araw ho yan ng Lunes
1 hanggang 2 ng hapon at ganitong araw din ho yung kanyang programa. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. At samantala ay noong September 13 na kung saan ay nagkaroon po ng pagpupulong ang Imam Council of the Philippines. Yan, bago po nagpupulong ay nagdasal muna at nariyan ho yung ating presidente ng Imam Council of the Philippines, si Imam retired Police Retired General Mukser, si Ibra Mukser Al-Haj. At yan po ang ating mandirigma, si partner Carsalig, isa rin siyang Vice President ng Imam Council of the Philippines. At nagbigay din siya ng mensahe. Ang kanyang mensahe ay paano magkaisa ang mga membro ng Imam Council of the Philippines. At siyempre ho, nariyan din ho yung isa sa National President ng SPAG, sa ng Police, sa pumuno ni Chairman Sir Yuso. At marami pong tumalo na ilan sa mga chapter president ng Pasig, Montalban at Batangas, nariyan ho lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao upang pag-usapan ang yung paggawa ng pelikula ng Imam Council. Nandiyan po si Police Colonel si Zainal Abidin ng Chaplain Service ng Camp Crame, at isa din po siyang Executive Vice President ng Imam Council of the Philippines, at isa din po siya ho yung umahawak ng pelikula na Battle of Tamparan 1942. At sa katunayan po mga kapatid ay yung isa sa mga officer ng Imam Council of Philippines at isa din ho na namamahala dyan ho sa National Commission Muslim Affair na si Nas Gunsi, na kung saan ay napakaganda po yung kanyang sinabi doon sa pagpupulong ng Imam Council of Philippines noong nakaraang Sabado. Yan po ay September 13, 2025 na pag-meeting ng mga Imam Council of Philippines, at naroon din ho yung president ng SPAG para magkaisa po yung mag-unite ang mga association doon. At yun naman ang sinasabi ni Nas Gunsi, yung patungkol ho doon sa marriage contract at yung mga imam bago nila ikasal yung na mga dapat ikasal, dapat mayroon po silang registered doon sa PSC. Ito po, at pakinggan po natin yung paliwanag ng ating kagalang-galang na isa sa mga opisyalis ng NCMF at opisyalis din ho ng Imam Council of the Philippines, si Nas Gunsi. Pakinggan po natin yung kanyang mensahe patungkol ho sa pag-registered sa marriage contract at pag-registered ho ng mga magkasal na mga imam, kung saan sila pupunta. Ito po ang kanyang mensahe mga kapatid. Makipag-ugnayan lang kayo sa civil registrar kung saan Batangas, San Pablo, ano yung lugar? Gapan. Wala na kayong problema sa registration. Kasi hindi lahat ng mga civil registry dito sa Metro Manila ay aware sa Islamic law, di ba? So kapag naipaliwanag sa kanila, kahit hindi na kayo magpa-register sa Sharia Court, pwede na kayo magpa-register sa civil. Mas madali pa. Maniwala kayo. Mas madali pa. Lalo na ngayon, ini-limit nila yung may mga Sharia Court jurisdictional na. Talaga, hindi na sila tumatanggap. Tumanggap man lang sila. Pagdating dito sa minsan, dito sa Central Office, sa PAC, Civil Registration, sabi niya, bakit? Kinasal dito sa Manila, nandun naka-register sa ano? Sambuanga. Wala na, Sambuanga. Lahat ng Sharia, District Court, hindi na tumatanggap ng registration yan. Sharia, certificate lang ang tumatanggap. So, ang sa akin, ito yung mga nakakuha ng meron yan. Meron silang may mga requirements. Unang requirements, kailangan meron kayong masjid nyo nakarehistro sa SEC.
at saka sa City Mayor. Meron kayong barangay certificate, meron kayong designation na imam kayo doon sa masjid nyo, at pangatlo, meron kayong diploma. Kaya wala kang diploma sa rally, mga seminar. At dalhin nyo, bago nyo idalhin sa SMF, kasi kailangan yan, endorsement. Pumunta kayo dito sa Imam Council. Endorse kayo ni Chris, kapag nakita nila yan, lalo na sa PSA, inshallah, dire-diretso yan. Yan po yung paliwanag ni Nas Gunsi tungkol doon sa pag-registered. At pwede na pala i-register doon sa, alimbawa, po kayo sa Batangas, sa Mindanao, pwede na i-register doon. At siyempre, yung mga nagkakasal naman na kanyang paliwanag ho, lalo ng mga ustad, para sila kung sakali ay magkaroon po ng reklamo o kasuhan. Minsan, pag mayroon magkaso ho, yung mga may mga problema na mag-asawa, siyempre, magkasuhan niyan. Ngayon, hanapin po yan ng korte kung sino po yung nagkasal. Ngayon, at hanapan po sila ng yung certificate na authorized, sila ba yung nagkasal yan. So, pag wala yun, makasuhan po yung nagkasal. Yun po yung sinasabi ng ating mahal na Nas Gunsi. At lalo na po yung mga membro ng Imam Council Philippines, kung saan man kayo, kailangan nyo po yung roles na mga requirements kukunin para makakuha po kayo ng authorized na kayo ay magkasal doon sa PSC. Yun po yung paliwanag ng ating mahal na Nas Gunsi. Pagpalain po kayo, sir, at alam nyo po, ayan, si Nas Gunsi, matagal na ho yan dyan sa Office of Muslim Affairs. Talaga ho namang parehas yan. At marami na po siyang natulungan na mga problema, lalo na po yung mga wala pong marriage contract. At tinutulungan po niya yan. Yan po mga kapatid, at naway ang inyong serbisyo, Nas Gunsi, pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid, mga kaibigan, at papasukin po natin ang report, bulwagang pambalita ng ating kasama si Jerry Kamsali. At yes, Kamsali, go ahead. Samantala, imported use si Samsam ng NBI, BIR sa Nueva Ecija. Nasa 58 kahon ng iba't ibang imported brand ng sigarilyo ang kinumpiska ng mga ahente ng Bureau o National Bureau of Investigation, NBI, at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, na ibinibenta at inimbak sa isang bahay sa Nueva Ecija noong nakalipas na linggo. Sa ulat ng Bureau of Investigation Tarlac District Office, NBI Tardo, kay NBI Director Judge Jaime Santiago, nitong September 9 nang salakayin ang bahay ng isang alias Jennifer ng Putot Conception East sa Ragusan, Nueva Ecija, kung saan na-discovery ang mga nakaimbak na mga kahon ng assorted brand ng sigarilyo na abot sa tinatayang 870,000 ang tatlong search warrant na iniisyu ng Cabanatuan City Regional Trial Court, RTC, ang ginamit na pagrikisa sa bahay ni Jennifer kaugnay sa umano'y paglabag sa National Internal Revenue Code sa ilalim ng Republic Act 84-2024. Hindi naman dinatnan sa operasyon ng ang pakay na si Jennifer, kaya inimbitahan na lang ang isang alias Maricel para sa investigasyon hinggil sa mga kontrabando na nasamsam at pinaniniwala ang ibinibenta ng walang kaukulang dokumento. Balik sa iyo, kasama Mads. Okay, maraming salamat sa iyong bulwagang pambalitan sa ating himpilan, Jerry Kamsali. Ayan po, atid pa rin sa atin ng CCN Patrol. At siyempre ang ating mga CCN Patrol na gumagala sa Metro Manila. At antabayan na po natin ang kanilang mga report. Yan po sa Cotabato City na si Uyag at si Nur Uyag.
At anantabayan po natin ang kanilang report si Paring Edmond dito sa Metro Manila. Ayan, at antabay po tayo sa kanilang mga report. Samantala mga kaibigan, ang ibabalita natin may kaugnayan po sa walang banta sa buhay distab kay Pangulong Marcos Palacio. At 7.4 milyong gastos sa security staff sa biyahe ni BP Sara. At pagpapalit ng liderato sa Kamara, umugong. Ayan po ang ating himay-himay na mga balita, mga kapatid, mga kaibigan, tungkol sa national issue. At ngayon ho, ay bibigyan na po natin ng balita itong walang banta sa buhay, distab kay Pangulong Marcos sa Palasyo. Ito ang mga detalye, mga kaibigan, at walang banta sa buhay at posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hindi ito'y matuloy sa pagdalo sa United Nations General Assembly itong UNGE sa New York City. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng pala sa press officer si Attorney Claire Castro na sa maliban na naging pagbabanta na dati ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng presidente ay walang direct threat sa buhay ni Marcos, at kinumpirma na rin ng National Security Council itong NSC. At sa kabila nito, iginitaman niya ng NSC na hindi pa rin sila magiging kampante sa pagtiyak at bigyan ng seguridad ang buhay ng Pangulo. At paliwanag naman ni Castro, nais ng Pangulo na tumutok sa lokal na isyo, lalo na sa kabubuo pa lamang ng Independent Commission for Infrastructure, itong ICI. Nilinaw ni Castro na hindi naman nangangamba ang presidente sa gagawing kilos protesta dahil sa natural lang ito. Ang mga magprotesta ay kanyang mga kakampi sa paglaban sa katiwalian. Ang hadikain din ay labanan ang korupsyon. Ang malawakang kilos protesta ay gagawin sa itong September 21, 2025 sa iba't ibang grupo para iprotesta ang nabunyag na katiwalian sa flood control project. Sabay ng panawagan ng pananagutin ang mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Ayan ho ang ating sariwang balita. At papasukin naman natin ang ating bulwagang pambalitaan. Ang ating kapatid na si Jerry Camsali. Jerry, go ahead. Samantala, walang ghost flood control project sa Oriental Mindoro Independent Audit. Wala umanong ghost flood control project sa bayan ng Nauhan, Occidental Mindoro batay sa isang independent audit ng magkahalong audit team ng Pilipinas at Australia. Ayon kay Master Environment Auditor Annabel Tunggol ng Artea Green Venture, personal nilang sinuri ang mga proyekto at nakita ang aktual na istruktura. Magandang balita ito para sa ating mga kababayan na patunayan na may mga proyekto na kasalukuyang nasa iba't ibang yugto ng construction. Wala pong ghost project dito. Diin ni Tunggol na umano sa Asian Institute of Management kasama ni Tunggol ang 4 na eksperto mula Australia at Pilipinas. Sila ang nagsuri sa mga dike, urdiki at esplanade project sa mag-asawang tubig at Pangaluan River pati sa Barangay Apitong. Ipinaliwanag ng safety auditor na si Colin McPherson ng JCM Solution na maayos ang kalidad ng mga proyekto, ngunit may ilang issue sa safety
equipment at construction method, anya minor issue at madaling ayusin lang ang mga ito. Ang mahalaga umano nakita na ang pera ng taong bayan ay napupunta sa tamang proyekto batay sa ulat, pasado na design standard ang mga proyekto at may dagdag pang feature tulad ng erosion protection at solar light poles. Nakita rin ang aktibong community consultation at supervision kasama sa rekomendasyon ng grupo ang mahigpit na evaluation ng contractor, regular safety training at tuloy-tuloy na independent audit para masiguro ang integridad ng flood control project. Kasamang Mads, balik sa'yo. Okay, maraming salamat sa iyong report kasamang Jerry Kamsali. Bulwag ang pambalitaan. Ayan po mga kapatid, mga kaibigan, ang oras natin ngayon ay alas 2:24 ng hapon. Ayan ho ang balita ni kapatid na Jerry Kamsali. Partner Jerry, meron po akong itatanong sa iyo. Ilang araw na hindi kayo mapakali sa akin at bigla lang kayo lumapit na meron kayong problema. Ano po ba itong problema ninyo? Pwede nyo ba pakipaliwanag bakit kayo ay nagkaroon ng bayad sa wifi? Ano po ba ito? Pwede po ba pakipaliwanag, Jerry Kamsali, para marinig po ng ating mga kababayan? Ganito po yan kasamang Mad. Mga nakaraang buwan po, nagpapalagay ako ng wifi na dito. Dito? Oo. May mga tauhan silang 3, tapos pinaano ko sa bahay. Ngayon, siyempre, nagano sila ng bayad bago umalis sa bahay. Siyempre, naidikit na nila yung na-install na nila. Ngayon, ang problema ko doon, pag alis nila, nagkawindang-windang na agad yung yung signal dahil hindi na makakontak. Wala pang isang linggo hindi na makakontak. Hindi mo na maano yung signal. Bakit nagkaroon kayo ng ano yung bayaran nyo? May bayaran, nagbayad ako doon ng bago umalis sila 1,400. Oo. Okay, oo. Tapos ang paliwanag sa akin monthly 700. Kaya nainganyo ako umano doon dahil medyo mura. So pumasok ka dyan, meron bang, kasi meron naglalagay dyan na illegal yung bang pinalagay mo, meron bang binigay sa iyo na pinilapan ninyo at binayad ninyo doon kung saan, yung kanilang opisina? So ano po ba yan? Diyan kayo sa mga naglako-lako o ano? Paki-emphasize na lang, kapatid na Jerry, isipin niyo, mantakin niyo, magkano? 39,000 ang babayaran niyo? Ayun na nga, yun ilang lang ang buwan ho problema. yun? Ilang buwan ho yun? Hindi ko lang matandaan ng noon, pagpapakabit ko noon, maybe mga March pa yun, basta hindi makano ron. Yan po ang problema, kapatid na Jerry Kamsali. Dapat ho, sana po ito'y marinig po ng ating ahensya na bakit marami ilan sa mga kababayan natin na ang kanilang inae sa programang ito ay mantakin nyo sila ay nagkukunik, tapos ngayon ay hindi nila alam paano naputulin yun. Dapat yung mga nagkukunik, bago nila ikunik yan at ipaliwanag nila mabuti sa mga tao, kung sakali kayo po ay tumigil na, anong dapat ninyong gawin, anong mga requirements para katulad nung pagkuha ng mga kababayan natin na mga na mga requirements na ganun po. So ito minsan nga karamihan napapadalan sila ng text message na minsan may umaabot na po ng 29,000. Oo, samantala ilang buwan lang nila hindi ginamit yung kanilang wifi. So kaya ito i-alarma ito at maimbestigahan bakit ganito. Kawawa naman po yung mga walang pambayad. Di ba?
So sana naman po ay mapapakinggan po itong mga inaing ng ating mga kababayan. Tulad dito si Jerry Kamsali. Ilang buwan na ang hindi mo paggamit sa wifi ninyo? Kapatid, Hindi lang ilang partner. buwan yon dahil mula nung pinakabit ko yon, wala pang isang buwan hindi na talaga magagamit. Sa tawagan ko yung number na iniwan sa akin nung mga nagkakabit, wala, hindi makontak. Hindi rin makontak yung number ng mga nagkakabit. Yun ang problema. Kaya ngayon, ang problema, binaliwala ko na yon dahil hindi ko na alam na kung paano magkaroon ng ano yan. Yun ang problema sa hindi mo makukontak yung kung sino yung contact person na naglagay doon sa inyong wifi. Dapat Yan yung sinasabi ko sa inyo. Marami pong mga nagkukunik ng wifi, yan po ay hindi accredited sa nasabing mga yung satellite na yan. Dapat kunin niyo yung kanilang mga identification card, yung kanilang mga kung saan sila, saan yung opisina nila. Dapat ganoon, hindi yung hakayin ka lang na kukuha ka ng wifi, agad ka na. Yan ang mangyari. Hindi nila na ipaliwanag sa iyo, sa inyo, yung inyong paggamit sa wifi. Isipin mo, pag hindi ka na magbayad at yung pala, pagdating ng isang buwan, tuloy-tuloy ang bayad mo doon sa wifi mo. Tapos magtaka yung mga ibang mga kababayan natin na may nag-text sa kanila, ito ang babayaran mo sa wifi. Marami ng ganyan, partner Jerry Kamsali. Marami ganyan. So sana po ito'y maaksyonan po itong pangyayari ito kasi kawawa po ang ating mga kapatid. Okay, at mga kapatid, mga kaibigan, tayo po muna ay mapapakilala sa ating himpilan. Ito lamang sa amin pala ng CCN News Filipino Views. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino Views Channel TV 83. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Bulletin Reporters Action ngayon. Salamat sa impila ng CCN News Filipino Views Channel TV. Okay mga kapatid, mga kaibigan, atin pong ibalita, may kaugnayan sa 1.4 milyon gastos sa security staff sa biyahe ni BP Sara. At ito po ang detalye. Walang umanong gastos ang gobyerno sa mga biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa mula Hulyo 2024 hanggang sa kasalukuyan, at ang ginastos ng pundo ng bayan ay ang kanyang mga security at staff na umabot sa 7.473 milyon. Ito ang ipinahayag ni BP Sara Duterte sa pundo niya kahapon sa budget hearing sa House of Appropriation Committee kaugnay ng giniit inihirit na 902 milyon pundo ng Office of the Vice President para sa 2026.
nagwib ng kanyang parliamentary courtesy si BP Sara Duterte na mag-isang dinipinsahan ang panukalang budget. Matatandaang ay pinagpaliban ang liberasyon noong Biyernes tapos hindi dumalo ang Vice Presidente at isang Assistant Secretary lamang ang ipinadala bilang kinatawan. Sa briefing, nagtanong si House Deputy Minority Leader at ACT itong Teacher Party List Representative Antonio Tuntinio at Kabataan Representative si Rene Co na kaugnay ng madalas na pagbiyahe sa abroad ni Vice President Sara Duterte na umabot nila sa 13 trip simula 2024. Ang kabuuan ng Office of Vice President na expenses para sa siyam na biyahe para sa security ng Office of the Vice President personnel ay umabot ho ng 7,473,887.70 as of July 31. Ayon kay Sara Duterte, walang pampublikong pundo ang ginagamit para sa lahat ng aking paglalakbay. Hindi ako naniningil ng representasyon, hindi ako naniningil ng mga tiki, hindi ako naniningil ng per diem para sa lahat ng aking paglalakbay sa tanggapan ng Vice President. Dagdag aniya ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Tinanong din ni Tinio at ko ang paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President, pero tumanggi sagutin ito ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paksa ng isang impeachment trial at hindi ko gustong pag-usapan ang depensa para sa impeachment trial. Itong sabi ni Vice President Sara Duterte. Wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. In fact, in the archive, in the Senate, sagot naman ni Tinio. Agad namang tinapos ng panel ang pagdinig ng panukalang pundo ng Office of the Vice President na pagtatakang nakatakdang isalang sa deliberation sa plenaryo ng Kamara. Yan po ang balita sa ating Vice President Sara Duterte. Diyan na po kayo mga kaibigan, inubo po ang inyong lingkod. At samantala ho mga kapatid, mga kaibigan, ay kahapon noong September 14 ay nagkaroon naman tayo ng pangalawang shooting yan ho sa may Mascap Montalban, Rodriguez Rizal. Yan po, kasama po natin yung dating pare Balik Islam, kasama po natin sa shooting paaraw ng linggo. Nariyan ho yung mga Colonel Ismail at si Colonel General Chair nariyan at mga kasama po nila at yung mga bisita at mga opisyalis po ng Imam Council of Philippines at kasama na rin po yung National President ng Staff. Ayan po lahat ng mga kasamaan po ng nag-shooting. Ayan, si Wilson, Stas, at si Ala Rubin Padilla, ang yung lingkod. Kasama po natin sa picture taking noong ating pag-shooting dyan po sa may Mascap, Barangay Mascap, Mascap, Montalban, Rodriguez Rizal. At ayan na, yan po yung mga eksena na ginawa. At yan po yung si Ala Rubin po yan ang nagdala. Siya po isa sa mga mandirigma ng ginawang tamparan, yung basan po tamparan ay ito. Ayan po yung ayan. At yan po yung pangalawa na ginawa na para
matuloy po yung gawin pelikula itong Battle of Tamparan na yan po sa lahat dito. Yan at parang mga kasama po namin yan. At nandiyan po ang inyong lingkod, mga kapatid. Yan po yung atin masaya naman pag lalo na po sa ating mga kababayan na God's will kung meron pang itong darating na linggo na yun nga sabi ng ating mahal na Police Colonel na si Jainal Abidin Ismail na meron pang karugtong sa ginawang pelikula ng Battle of Tamparan. Yan, sa ating mga kapatid, mga kababayan po natin, lalo na po yung mga kapatid na Bangsamoro, kung gusto nyong umali at makipag-ugnayan po kayo sa amin para makasama kayo kung matuloy ho itong darating na linggo. Yan po at mabuhay po ang Imam Council of the Philippines at sa pumuno po ng presidente nito na si Imam retired General Ibra Moksir Al-Haj at sa kanyang executive vice president, walang iba kundi si Police Colonel General Bidin Ismail ng Captain Service sa Camp Crame. Mabuhay po kayo at siyempre ho yung presidente din ho ng ISPAG, Salam Police Group, sa pumuno ni Sir Yusuf, ang kanyang vice. Ayan, yung kanyang vice na yun na inshallah pag may pagkakataon ho silang interviewin, talagang lumawak na po ang grupo ng ISPAG, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumalat na po yan. Talagang napakaganda po yung alayunin ng ISPAG pang tumutulong ho agapay sa ating kapulisan kung saan man. At isa na rin ho yung pagdadawa, sabihin pagpapalaganap ng mensahe ng Islam. Kasi marami po sa mga pulis noong panahon na yon, hindi pa po nila alam kung ano yung batas ng Islam. Subalit ay nagkaroon ho ng itong Salam Police ay doon na nagkaroon ng kaalaman ang ating kapulisan ano ba talaga kung sino yung mga pasaway na mga Muslim, Muslim sa pananampalatayang Islam. Yung mga pasaway na yon. So yun, doon na nila naintindihan. Kaya yun po yung isa sa mga layunin ng Salam Police ay magdadawa, magpapalaganap sa mensahe ng pananampalatayang Islam. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, ay dadako naman po tayo sa ating balita. May kaugnayan din ho sa pagpalit ng liderato sa Kamara. At ito po ang detalye. Tumugong sa hanay ng mga kongresista ang imposible umanong pagpalit na liderato sa Kamara na posible na pagbubukas ng sesyon ngayong itong September 17 o sa mga susunod pang araw. At baka it's possible pahayag naman ni Nabutas City Representative Tubi Tiangco ng mukhang reaksyon ng media at sinabi ng ilang insiders na ang dahilan kung bakit pinapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Speaker Martin Romualdez sa Malacanang at sinamahan ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon sa mga sources, usapan kung manatili pa sa pwesto si Romualdez, maglilib at magtatalaga muna ng acting speaker o tuluyan na ito mag-resign sa pwesto. At ang issue sa gitna na rin ng mga nabunyag na pangungurakot ng hindi lamang bilyon kundi umabot na umano sa trilyong pondo sa mga structure project sa Department of Public Work and Highways.
itong DPWH, lalo na ang mga ghost flood control project sa loob ng ilang taong korupsyon. At naging kapansin-pansin naman ang maagang pagsuspindi sa session sa Kamara itong mga nakalipas na araw. Ila naman ang mga lumulutang na mga matunog na pangalang maaring pumilit kay Romualdez ay sina Isabela Representative Faustino D. at kapartido ng Pangulo sa Federal ng Pilipinas, House of Deputy Speaker Ronnie Funo, at Bataan Representative Albert Garcia at Representative Gigi Suarez ng Lakas CMD. Una namang pinalutang ni Nabutas City Representative Tubi Tiangco ang pangalan ni Negros Occidental Representative Albi Benitez sa isa sa mga posibleng kandidato sa Speaker. Yan pong ating balita mga kapatid sa oras na ito. At ganoon pa man ay binabati po natin yung ating kapatid dyan po sa Saudi Arabia. At nakikinig ngayon sa oras na ito. Ito ay pagbati mula kay Anton Butawan yan sa Saudi Arabia. At kanyang binati si Jake Ferrer at si Abdul Aziz Munaim at si King Amirol Saidamin at Mariga. At siyempre ho, yung pamilya ho ni kapatid na Anton Butawan yan ho sa Mindanao. Hindi ko alam kung taga-Parang ho ba ito. At binabati po natin ang pamilya ni Anton Butawan. Palain kayo mga kapatid sa inyong panonood, pagsubaybay sa aming programa. At naway pagpalain kayo ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan ho mga kapatid ang ating pagbati. At alam nyo po partner Jerry, yung ating kapatid na Senador Robin Padilla, at nag-live siya nung nakaraan. Talagang binatiko siya ng ating kaibigan sa hanap buhay na ika nga yung kanyang intuturo. Oo, at hindi nila alam kung ano ba yung ibig sabihin nyo ng intuturo. At alam nyo na ang ating mahal na Senador Robin Padilla nagsalita na doon sa Senado. Oo, ang kanyang sinabi, kung hindi igalang yung kanyang pananampalatayang Islam, ay handa siya mag-resign. Yan ang tunay na nagsiserbisyo, nagmamalasakit sa bayan. Isipin mo, ihanda siya bumitaw o mag-resign sa kanyang posisyon kung hindi igalang yung kanyang pananampalataya o pananampalatayang Islam. Hindi po pwede yan ang ibig sabihin nun, yung kanyang hintuturo ay pagmamahal sa Panginoong Allah. Yun ang una-una Bakit Sino bang lumikha ng langit at lupa? Wala pa yung mga posisyon na yan Wala pa yung mga katungkulan na yan. Nilikha na ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mundong ito. Kaya si Robin Padilla, siya